Shalom and we would say happy Bakur First Fruit Celebration, mga kapatid. Ito po yung ating fourth feast. Pang-apat po na fiesta ito. At sa panahon na ito, mga kapatid, especially ngayong umaga, tayo ay magtipon-tipon for this celebration. So, that being said, let us hear the blowing of the shofar, mga kapatid. So, tingnan natin ang tunog ng tambuli, mga kapatid, and let's declare ang mga papuri at pagkilala, pasasalamat ni Abba Yahuwah sa ating celebration today. Ito na nga po ang ating let's hear the blowing of the shofar. Yun po mga kapatid ang tunog ng tambuli at yun din po ay tunog ng pagpuri, pagkilala at pagpasalamat kay Abba Yahuwah. Sabay-sabay po tayong magsigaw mga kapatid bilang pagkilala kay Abba Yahuwah. Tuda Rabba Yahuwah, Ya Rabbi Yahuwah, Yahuwah Ya Masyah Yahusha, mga kapatid. Yahuwah, Yan Ya po. Tahalyam, basahin ko po Tahalyam 119. Verse 21, mga kapatid. You rebuke the proud, curse ones who are straying from your commands. Remove from the reproach and scorn, for I have observed your witnesses. Mga declaration po ni Daud ito, mga kapatid, na kung sino man po yung proud, i-rebuke ni Abba Yahuwah. Kung sino man po yung mga naliligaw, nawa ay makabalik sa kaniyang commandments, sa kaniyang mga kautusan, mga kapatid. So, ito yung kaniyang declaration na may mga taong very much proud and arrogant, Abba Yahuwah is going to rebuke. At kung sino man po yung naliligaw sa kaniyang mga kautusan, sabi niya, kailangan talagang babalik, mga kapatid, who are straying from your command. So, kung tayo pala ay naligaw, mga kapatid, tayo po ay i-rebuke ni Abba Yahuwah. At pagkatapos tayong i-rebuke, hopefully o nawa makabalik tayo, mga kapatid. So, yan po, remove from me reproach and scorn, for I have observed your witnesses. So, ito po yung sabi ni Daud, mga kapatid at mga kapatiran, na kung saan sabi ni Daud na ah,
nais niyang i-observe ang mga witnesses ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Though princes sat speaking against me, your servant meditates on your law. So, may mga pangyayari o may mga challenges sa ating buhay na people might speak against us, mga kapatid. But the best response na ating gagawin is, ano po? We meditate. Okay? Meditate po tayo sa mga salita, commandments, at Torah ni Abba Yahuwah. Sa pamamagitan niyan, mga kapatid, makakaroon tayo ng recovery. Maka-recover po tayo kapag tayo ay nakakonect or tayo ay nag-meditate, mga kapatid, ayon sa kaniyang mga salita. So, that being said, mga kapatid, sa ating celebration ngayon, ang ating fourth feast, I ask Brother Pio to lead us, mga kapatid, sa ating panalangin. Sige, manalangin tayo. Aba Yehuwa, salamat sa araw na ito. Salamat sa ah, araw na ito na kami ay mag-observe sa iyong katuruan, observe sa feast, sa Hmm. iyong feast of first fruit. Aba, dasal namin na ang ang iyong rock ay ipadala mo sa amin at upang magturo kung papaano ito namin gagawin. Kan. Kasi ang iba namin ngayon dito ay unang-una pa lang na nag nag mag-celebrate tulad namin dito sa aking pamilya. At Aba, salamat sa ah, araw na ito, binigay binigay mong araw na ito, ah, pag kami ay maka celebrate Kan. ah, sa kapistahan mong ah, tinuturo sa amin na aming sundin kasi Hmm. ito ang kautosan mo at ito po ay makapag ito ang imong ma- natutuwa ikaw, Aba, Kan. ah, kasi ito ang covenant na binigay mo sa amin. Hmm. At ang aming mga forefathers ay sumaayon dito. Kan. At Aba, dasal pa namin na sa aming mga kapatiran na hindi pa naka-open ngayon, ikaw po ay magbigay ng mga paraan, ways na sila po ay maka-attend dito sa aming Zoom gathering Kan. dahil ito ay mahalaga sa aming buhay. At bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng wisdom ngayon at understanding at upang aming matutunan ito, among masabtan, Aba. Kan. At lahat ng ito, Aba, ang aming pasalamat at pagpupuri, aming
ibigay sa iyo sa ngalan sa bugto mong anak na si Yahushua, aming Mesiya. Akan. Kan. Hallelujah. Uwa, mga kapatid, praises kay Abay Uwa sa panalangin ni Brother Pio. Patuloy tayo mga kapatid na mag-alay ng pasasalamat mga kapatid kay Abay Uwa by singing this song on the YouTube mga kapatid. I hope tayo magka-problema sa uploading nito. Okay. So praise and worship song. You're greater than the universe, brighter than the sun and the stars. You're stronger than the storms, oh, that try to break my heart. You're higher than the Shamayim, deeper than the oceans below. You're greater than the fears I face and the pain I've come to know. For I know you reign in all the earth. Yes, I know you reign in all the earth. Yahuwah, you are bigger. You're bigger. You're bigger than the loss and the shame, bigger than the nights I cried in pain. You're bigger than the silence when I prayed and nothing came. You're the breath in every season, the anchor when I fall. You're the fire in the darkness, the king above it all. I know you reign in all the earth. Oh, yes, I know you reign in all the earth. Yahuwah, you are bigger, bigger than disease, bigger than despair, bigger than betrayal. Yahweh, you're always there. Bigger than the grave, bigger than the sting. Yahuwah, you are bigger than anything. Bigger than depression, bigger than confusion. Your truth is the light that shatters all illusion and strong delusion. Your blood still speaks, your hammer still heals. You overcame death, and your power is real. You're bigger than the battles, bigger than the chains, bigger than the burdens, and every broken name. You're bigger than what they said, bigger than what I see. You're bigger than the voices that tried to bury me. For I know you reign in all the earth. Yes, I know you reign in all the earth. Yahuwah, you are bigger, so much bigger. Yada Yahuwah po, mga kapatid. Yahuwah is indeed bigger. Name, name of Yahuwah.
Yahuwah is bigger, mga kapatid, sa ano man po yung ating mga circumstances na pinagdaanan. Kung meron po tayong mga pagkukulang, mga kapatid, Abba Yahuwah is bigger. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang ahaba, yung kanyang kanan, yung kanyang favor, mga kapatid, ay nandyan po. So, that being heard and that being sung, mga kapatid, kayong mga manunood sa Republish, hindi natin alam kung ano yung mga pinagdaanan ninyo. But may that song be a comfort that when you know Yahuwah, when you know Yahusha, mga kapatid, walang scenario, walang circumstances na dumaan sa buhay mo na hindi mo maramdaman, mga kapatid, ang presensya ni Abba Yahuwah. So, that being said, tuloy tayo sa ating pagpapaliwanag ngayon patungkol sa ating bakur, mga kapatid. So, ito na nga ang ating PowerPoint na ating ibahagi. And itong discussion ito ay recorded po, mga kapatid. At nawa kayong mga manonood sa Republish ay magbibigay ito rin ng additional na mga kalaman at challenge na magsuri pa, mga kapatid, patungkol sa mga kapistahan po ni Abba Yahuwah. So, this is the fourth piece, mga kapatid, Bakur. Yun ang Yodiat word for first fruits. And this is also called, this is another, ito po ay tinatawag din na Feast of Harvest, mga kapatid. But ang harvest na pinag-usapan dito po ay hindi po ito barley, mga kapatid. Ang harvest na pinag-usapan dito ay wheat harvest. So, wag po kayong malito kasi sa Yasaral, pagdating nila doon sa land mula sa Matsaryam, pagdating nila doon sa promised land, mga kapatid, what is available in the land during that time was yung harvest of barley, mga kapatid. So, yan po. But wala pa silang wheat sa panahon na yun. So, kung meron mga first fruit na ginawa nila sa panahon na yun, yun po ay barley, mga kapatid. Waving of the stalks ng barley, yun po ang ginawa nila. But itong ating feast ngayon, mga kapatid, is wheat harvest po ang ating binibigyan ng halaga dito. At mamaya, maintindihan natin kung bakit mahalaga ito sa ating buhay. Tahalyam 103 verse 1, sinabi po dito, purihin si Yahuwah, o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kaniyang banal na pangalan. So ito po yung declaration ng psalmist, mga kapatid, na kailangan ang pagpuri sa pangalan ni Yahuwah, buo nating kaluluwa, mga kapatid. Or sa loob natin, kailangan ng buong puso nating i-declare ang mga papuri. Kanino po at ano po yung ating babanggitin? Sinabi po dito, ang kaniyang banal na pangalan. Malinaw po, mga kapatid, na ang banal na pangalan ay talaga pangalan ni Abba Yahuwah. Verse 2, purihin si Yahuwah, o kaluluwa ko, o at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. So, mga kapatid, sa ating celebration ngayon, first fruit, this is also a pag-alaala o pag-remember sa kabutihan ni Abba Yahuwah, ang kanyang mga biyaya, mga kapatid. Isang taon na po ang lumipas, nag-celebrate din po tayo sa nakaraang taon. Sa araw na ito, mga kapatid, 07-13-2025. Ganon din po sa nakaraang taon, mga kapatid. 07-13-2024, mga kapatid. So, hindi yan nagbago. Consistent po yun. Tuwing sa buwan na ito po yung ating fourth piece, mga kapatid. Okay po, so ayan, patuloy tayong magkilala sa apat na mga titik sa pangalan ni Abba Yahuwah, Yad, He, Uwa, He, or YHUH. Na kung ating pong bibigkasin, Ya, U, A.
Yahuwah. Yahuwah po ang ating Aba na makapangyarihan at walang katulad, mga kapatid. Wala tayong duda sa mga titik na yan kasi sa original Yahudyat po walang letter W but instead U, double U. Kaya U yung sound, mga kapatid. So yan po, katulad ng pangalan Judah, yan po ay Yahuda. And if you take away D, ang maiwan po ay Yahuwah, mga kapatid. So, yan. But in English writing, wala tayong ma-appreciate. But if we go back to the ancient name, o ancient Yahudyat, mga kapatid, yan, maintindihan natin na merong mga similar or kapareho na mga titik sa pangalan din po ng mga other scriptural characters. Halimbawa, Elijah. Di natin malaman yan, Elijah. But kung balikan natin yung ancient Al-Yahu. So yung Yahu o Yahu is the first three letters sa pangalan din po ni Abba Yahuwah. At ganun din po ang Matthew or Matat Yahu. So yan mga kapatid, we have no doubt about it. Is the true name of Abba Yahuwah. Bilang naman po pagkilala ni Yahusha, ito po ang sinabi ni Yaakov. Okay, sorry po, hindi ko na change dito, no? Yaakov o Yaakov, James chapter 4 verse 17. Kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginawa, ito ay kasalanan sa kanya. So, halimbawa ngayon, ito yung ating paggunita ng first fruit, mga kapatid. So, kasi nalalaman natin ito, nababasa natin at mamaya ipapaliwanag natin. So, mas maganda talaga mga kapatid na gawin natin. And I'm very happy kasi nandito kayo ngayong umaga. Nasa iba't ibang mga lugar tayo. Ngunit nagkaisa tayo na dito sa Zoom gathering ipaliwanag, mga kapatid, ang mga bagay na ito. So, that being said, without knowing the real name of the Messiah, our Savior, mga kapatid, hindi tayo makakalapit kay Abba Yahuwah. Kasi sabi nga ni Yahusha, siya yung daan patungo kay Abba Yahuwah. So kung si Abba Yahuwah ay may apat na mga titik, Yahusha po ay meron siyang lima. At ito pong pagkasulat nito ay reflected po doon sa dito sa Hallelujah Scripture, okay, BYNB at Seper, at yan din po ay reflected din mga kapatid doon sa Dead Sea Scroll na mga documents na nakita nila. So ito na nga po ang pagbigkas sa limang mga titik na ito. First three letters, ganun din po sa pangalan ni Abba Yahuwah, Yad, He, Uwa. Okay? Yan po, Yau o Ya. And then Yao, and then Shan, Ayan. Shan, Ayan po ay mula sa Hebrew word Yasha. So ito po yung siya, root word ng Yasha. Okay, ito Shan Ayan. Root word ng Yasha na ang ibig sabihin po, Yahuwah saves. Or rather, Yasha means saves and delivered. So mga kapatid, wala tayong duda na double check natin ito, Isaiah 12 verse 2 at marami pang ibang mga verses sa Book of Tahalyam, mga kapatid, wala tayong duda niyan. Kasi yun talaga ang Hebrew word ng ibig sabihin saves and delivers. So the root word for Yasha is, ito na nga mga kapatid, siya. At yan ay makikita, ma-double check ninyo sa Strong's H3467, mga kapatid. So, yan po, without knowing Yahusha, sinong makakatulong sa atin na yung ating mga kaalaman, okay, ay magawa natin, mga kapatid. Take note, kung hindi sa pamamagitan sa tulong ni Abba Yahuwah through Yahusha and the Ruach HaKodesh, mga kapatid, wala tayong magawa. So, that being said, when we declare Yahusha, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. Kung napansin ninyo mga kapatid, ito talaga ang nakasulat sa original, mga kapatid. But dahil nga may mga problema sa mga translations, mga kapatid. Kaya ayon sa Jeremiah 8 verse 8,
na mayroong tinatawag na mga false pen of the scribes, mga kapatid. So, yan po, nire-restore natin yung tamang pangalan sa ating Misaya at ating tagapagligtas. Walang iba kundi si Yahushua, mga kapatid. As we proceed, uh, when wheat is ripe and ready for harvest. So, ano yung sign o paano natin malaman na ang isang wheat ay ripe and ready for harvest, mga kapatid? So, kung titingnan natin, ito nga yung picture ng wheat, mga kapatid. Ito yung kulay kapag ready na for harvest, mga kapatid. At yan yung word na bakur, na ang ibig sabihin first fruit and harvest, mga kapatid. So, yan po ang ating pang-apat na fiesta, mga kapatid, na itinuro sa Torah, mga kapatid, na ating sinusunod, lalo na sa araw ngayon. Okay po, patuloy tayo. Meron tayong mga ob- ah, ob- yan ay ma-observe natin, mga kapatid, sa tinatawag natin na, okay, hindi ko na change ito. This is ngayong pong araw, 2025 po. But sa 2023, ganun din po, mga kapatid. Hindi nagbago. July 13 pa rin, mga kapatid. So this is on the 29th day of the fourth month, Rabe. Ang tawag natin yan ay Rabe. Rabe means fourth, mga kapatid. Fourth month. Okay, can I ask volunteer to read, mga kapatid, para mayroon tayong mga participation dito? O Yakra or Leviticus 23 verse 15. Can I ask a volunteer to read? Ako, Brother Dan. Ay, salamat po. Sister Azara Batyo, go ahead po. Leviticus 23:15, mula sa kinabukasan, pagkalipas ng Shabbat, mula sa araw na inyong dalhin ang bigkis, handog na iwinawagaygay, ay bibilang kayo ng 7 linggo. Hanggang sa kinabukasan, pagkalipas ng ikapitong Shabbat, bibilang kayong 50 araw. Pagkatapos ay mag-alay kayo ng handog na bagong butil ni Yahuwah. Okay po. So itong nabasa ni Sister Azra Batyo, mga kapatid, ito po yung makikita natin sa Uyakra o Leviticus 23:15. So, pinag-usapan po dito yung bigkis, no? Dalhin ang bigkis na handog na iwinawagayway, mga kapatid. So, sa aking na banggit kanina, hindi yan po ay bigkis na iwagayway. So, there is the stalk or yun na nga, yung stalk o yung ano ng barley. Ito po ay barley, mga kapatid. Bakit po? Kasi kung basahin mo yung mga previous verses 1 to 4 and verses 5 to 14, ang pinag-usapan po dyan, mga kapatid, ay ano po? It talks about pasak, mga kapatid, no? Pasak. Then, one day lang po yung pasak. And then, after the pasak, follows na matzot. Okay, you can read that from verses 5 to verse 14, mga kapatid, ng Leviticus 23. And take note, mga kapatid, na yung unleavened bread, pagkatapos ng pasak, susunod agad yung isang linggo. Okay? 1 week yan, mga kapatid, na ang mangyari ay ano po, hindi kakain ng pan na may pampalsa. And take note, Pasak falls on the 14th day. 14th day meaning Shabbat. Okay, mga kapatid? So, please follow the simple na explanation. 14th day kasi ang Pasak, so therefore, Shabbat yun. Okay po? And then, pagkatapos niyan, another 1 week, so meaning 14 plus 7 magiging 21. So on the 21st day, yun po yung pinaka-last day ng, ano po, pinaka-last day po ng matsot. Okay?
So pagkatapos ng last day of Matsot, okay, verse 15, sinabi dito mula sa kinabukasan, meaning on the following day, okay, pagkalipas ng Shabbat, nakuha ninyo mga kapatid, no? Mula sa araw na iyong dalhin ang bigkis na handog na iniwagayway, ay anong gagawin po? Bibilang kayo ng 7 buong linggo. Okay po? So, ibig sabihin, bibilang naman tayo ng 7 Shabbat. Okay? Pagkatapos, kapag makaabot na tayo doon sa 7 Shabbat, yun po ang tawag natin ay Shabuhay, which is nagawa na po natin. Okay, mga kapatid, tapos na po tayo dyan. Now, verse 16, sinabi dito, hanggang sa kinabukasan, pagkalipas ng ika-7 Shabbat. Okay po? Ano naman ang ating gagawin? So in other words, natapos na tayo nag-celebrate ng Shabuhay. Kasi nga, very significant po yung ating celebration dyan kasi 7 nga eh. 7. Kung tinan mo yung 7, di ba? Shabbat. Okay ba? Okay ba? Shabbat, 7 is Shabbat. Okay? Yung 7 araw ng linggo, anong tawag noon? Shabua, di ba? Shabua. That is the 7 days of the week. When we say Shabbat, ano po? Seventh day. Di ba, mga kapatid? So, kung tinan mo, yung 7 Shabbat is very, ano po, angkop na angkop dito sa term natin na Yehudia term, Shabuhay. Okay? Shab, from the root word shab, mga kapatid. Na ang ibig sabihin, we have to renew our covenant, our relationship, mga kapatid, with Abba Yahuwah. Kasi yun po ang dapat natin gawin tuwing mag-Shabbat tayo. 6 days tayo ay nag-work, baka may mga pagkakamali tayo, we stumble, we fall at one command, mga kapatid. But on the 7th day, we make restitution, we make recommitment, mga kapatid. We go back to our covenant with Abba Yahuwah on the 7th day, mga kapatid. Sa ganito po yung nangyari. 7 Shabbat yung lumipas, another renewal of covenant, mga kapatid. Kaya, ganun ka-significant itong Shabuhay. Pagkatapos nito, mga kapatid, sinabi ng talata 16, bibilang tayo pagkatapos niyan, okay, sa kinabukasan, after ng Shabuhay, bibilang ng ika-7 Shabbat. Okay? Bibilang kayong 50 araw. Pagkatapos ay mag-alay kayo ng handog na bagong butil ni Yahuwah. So, mga kapatid, naintindihan ba natin na mauna pala talaga ang Shabuhay? Pagkatapos ng Shabuhay, bibilang tayo ng 50 days. At pagdating sa 50th day, anong gagawin po natin? Ayon sa nakasulat, mag-alay tayo ng handog, bagong butil ni Yahuwah. Ito, mga kapatid, ang binagayway dito ay barley. Ito, mga kapatid, ano po ito? Ito po ay wheat. Okay, so please understand na hindi lang po tayo tumutukoy sa isang harvest doon. Yung iniwagayway, yun po ay barley. Pero ngayon dito sa on the 50th day, ito naman po mga kapatid ay wheat harvest ang ating ihandog kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So katulad noon, I misunderstood it, mga kapatid, no? Sa aking karanasan noon, I misunderstood it. Akala ko 49 plus 50. And then saka pa mag-observe ng Bakor, mga kapatid. Or Shabuhay. Yun ang aking pag-unawa noon, mga kapatid. So, but now I'm correcting it that 49 days after niyan, after ng Pasak or after the Matsot, mga kapatid, is the Feast of Weeks. Then pagkatapos ng Feast of Weeks, 50 days after is also the Feast of Bakur or first fruit, mga kapatid, and harvest. Okay? So, mamaya sa
part 2, ipapakita ko naman yung calendar mamaya mga kapatid, no? So, moving on muna tayo dito. Okay, things that we are going to accomplish sa umaga, part 1, definition of first fruit. And then, pangalawa, different types of first fruits. Pangatlo, other name for bakur. Okay? Then, pang-apat, bakur versus counting omer. So, dito natin maintindihan mamaya, mga kapatid, na yung Jewish calendar or yung Judaism o Jewish practice magkaiba sa tinuro ni Aba Yahuwah, mga kapatid. O mayroon tayong pagpapaliwanag dito, Bakur versus counting Omer, mga kapatid. Then number 5 is how to celebrate Bakur. So simple lang po ito. Gagawa tayo ng dalawang, magmasa tayo ng dalawang ng dalawang o more or less 2 kilong harina na mula sa wheat flour, mga kapatid. Mas maganda yung fine wheat flour or soft wheat flour, mga kapatid, kasi yun po ang nakasulat dyan. And then, lulutuin natin yun with leaven, mga kapatid. So, lagyan siya ng pampalsa. So, you may say, brother, di ba sa unleaven, wala tayong pampalsa doon? Oo, iba yun. Kasi pangalawang feast yun, mga kapatid. Ito, pang-apat na feast, may rason kung bakit lalagyan ng leaven. Mamaya hapon, maintindihan mo kung bakit, ano yung spiritual significance, kung bakit inagyan ng yeast, mga kapatid. At bakit dalawa lang? Okay, di ba? Magtatanong ka, ano bang kahulugan? Bakit dalawa? Pwede ba apat o pwede ba isa, mga kapatid? So, you will understand later on how significant this is. Hindi lang katulad nung sinabi ni Brother Demetrio, na yung iba nakatutok lang sila sa New Testament. Okay? So paano mo maintindihan yung New Testament kung diyan ka lang nakatutok, mga kapatid? Kailangan balikan natin yung roots. Balikan natin yung ugat. Kasi pagbalik natin sa ugat, sa roots, doon natin maintindihan kung bakit yan ang sinasabi sa New Testament, mga kapatid. So, ganun din, meron bang mga katuruan, may connection ba sa mga parables o mga katuruan ni Yahushua ang Feast of Bakur, mga kapatid? Meron ba? Mamaya ibahagi natin, mga kapatid. Okay, una tayo dito sa definition of term, mga kapatid. Okay? Kayong mga manunood sa Republish, pwede naman ninyong mabasa ito, no? But I would just like to highlight dito, mga kapatid, sa taas, no? Itong word na bakur mula sa Strong's H1060 hanggang 64. At kagabi, mga kapatid, nag-double check ako, no? Nag-double check ako sa mga Strong's number. Nag-search ako at na double check ko na ito talaga yung mga words na mababasa mo dito, no? Ang bakor means firstling, fruit, mga kapatid. So yun po yung lalabas mula sa 60, 61, 62, 63, and 64 na age 10, 60, mga kapatid, hanggang age 10, 64. Talagang paulit-ulit mababasa ito. Firstling at fruit, mga kapatid. Mula sa word na bakor, we have bakar. Okay, may kasama tayo dito na ang kanyang pangalan ay Bakar Asyayahu. Mula ito, mga kapatid, sa Strong's H1069. When we say Strong's, mga kapatid, ito po yung gawa ni James Strong's. Isa po itong scholar ng Hebrew and Greek na gumawa siya ng libro at meron siyang mga pag-aral, word study, mga kapatid. So, yan po. Makikita mo sa 1069 yung word na bakar, na ang ibig sabihin, mga kapatid, new fruit. At kagabi, again, double check ko yan. New fruit, and it can also mean to break forth or to move forward, mga kapatid. And batay dito sa dalawang mga word, bakur at bakar,
Yan po ang pinaka-roots nito, no? Ito yung pinaka-roots. Ay nagmula siya sa car. Okay? Bakur, bakar. So ang pinaka root word mga kapatid ay car or karar mga kapatid. Okay? Na ang ibig sabihin nito mga kapatid, okay, a fattened lamb, a pasture from which the lambs eat and get fat, mga kapatid. At ito'y makikita sa Strong's 3733 at H3733 at H3769 po. So, kayong mga hilig mag-research, marami pa tayong mga words dito na pwede po ninyong makita, mga kapatid. And you can study it for yourself. Pwede naman po ninyong i-pause ito at ilista yung mga words dyan at mag-search kayo sa ating mga resources, mga kapatid. Okay po? So, yan po ang definition ng bakur at bakar, which is simply means first o first fruit, mga kapatid. Ito po yung kaibahan natin sa pagtawag, mga kapatid, kay Peter. Okay? At may mga kapatiran tayo na nag-wonder, bakit yung Peter natin ay tinatawag natin na patar? Okay po? So, meron mga dahilan para mga kapatid. May mga dahilan. Yung word na Peter, okay, kung tinan mo, ito yung pagkasulat sa Aramaic. At sa Aramaic po, may mga tuldok, mga kapatid, di ba? Kaya dahil sa may mga tuldok na yan, nagiging ano yan? Nagiging itong dalawa. Okay? Peter. Nilagyan nila ng tuldok para merong vowel sound dyan. Okay? Which is mga kapatid. Dahil sa tuldok na nilagay nila. Kaya we don't pronounce it Peter kasi nga merong likod ang ginamit nila or merong mga vowel pointing, kumbaga. But we would like to use the Yehudiat way of pronouncing it as Patar, mga kapatid. At hindi po ito personal opinionated natin. Meron din pong Strong's evidence, mga kapatid, by James Strong's. Makikita po at na-double check ko rin kagabi, mga kapatid. H6362, mga kapatid. H6362 hanggang 63. And when I look at it, mga kapatid, ito yung makikita mo doon sa mga definition ng word ng name na patar, mga kapatid, which is, yun nga, no? Firstlings. The firstlings, firstborn, mga kapatid, or that which break forth, okay? Siya yung unang sumulpot. Siya yung unang nagpakita, okay? Which break forth, mga kapatid, or burst through, okay? Burst through, or another meaning is also is to cleave. Okay? So mamaya sa part 2, mamaya mga kapatid, balikan natin yan. So ngayon, nagbigay lang tayo ng advance paliwanag para you allow your mind, mga kapatid, to work on this as we proceed. Kasi mamaya, mga kapatid, balikan natin yan. Okay po? So, paalala lang po, recorded po ang ating discussion. Please paki-mute lang po. So, yan mga kapatid, ang ating definition of terms. Okay? Bakur and bakar and patar. So, meron tayong basis. Bakit instead of Peter, we call him patar, mga kapatid. Okay, moving on tayo. Bakur rather. What are two kinds of bakur? Okay, meron dalawang uri ang bakur, mga kapatid, which pertains to land and possession. Okay, or mga bagay o harvest na that belongs to na makikita mo sa lupa, mga kapatid, or mga pag-ari-ari. This is every crops that grows and land possession people of Yasharal obtain year-round, mga kapatid. So, kung ano pala yung harvest o anong makukuha mo sa harvest year-round, okay? Pwede kang mag-offer po ng first fruit, mga kapatid. Halimbawa, sa Proverbs 3 verse 9. Can I ask a volunteer to read this?
Anyone po? Pwedeng makabasa? Proverbs 3 verse 9. Ako, Brother Dan. Salamat, Sister Annabel. Okay. Proverbs 3:9. Parangalan mo si Yahuwah mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Okay po. So, itong nabanggit sa Masalyam o Proverbs 3:9, nabanggit din po sa Nakam Yao, mga kapatid, sa chapter 10 verse 35, sa Uyakra chapter 23 verse 10, 17, and 23. Nabanggit din po yan, mga kapatid, na parangalan si Yahuwah mula sa inyong kayamanan at mga unang bunga ng lahat mong ani. So, come to think about it, kung ikaw po ay isang farmer, o di ba? Kung ano yung bunga ng inyong ani, it could refer mga kapatid sa yung mga crops. It could also refer sa mga animals, halimbawa, mga kapatid. So, yan po, no? Yung unang bunga, parangalan natin si Aba Yahuwah. Kasali dyan yung mga kayamanan. So, yan po ang unang bahagi o one part o one kind of Bakur. Pangalawa mga kapatid is the Feast of Bakur. Okay? First wheat harvest, ito na nga yung tinatawag natin, no? First wheat harvest and firstborn of men and animals. So ito nga po pala ang kaibahan, no? Itong 3-9, yun po yung mga crops. But ito pala sa pangalawa ay kasali dito yung mga animals. Okay? Kasali din yung mga firstborn of men. So, kung ang unang anak ay lalaki, meron palang mga significance dyan na yan ay i-offer kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Kung hindi siya i-offer, then kailangan i-redeem siya. Yun ang kanilang mga practices noon, mga kapatid. Okay, can we read Shamot or Exodus 13 verse 2? Can I ask another volunteer? Oh yes, the same volunteer, kung pwede, si Sister Annabel. Yes, Si Brother Pio ba? Okay Okay, po. Brother Dan. Okay, go ahead po, Brad. Exodus 13 verse 2. Italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin. So yun po mga kapatid ang strong verse na italaga natin kay Abba Yahuwah yung panganay. Maaring yung sinabi to, anumang nagbubukas ng bahay bata. Okay? So it speaks of human being, it speaks of animals, mga kapatid. At hindi lang dito pala sa 13 verse 2, but 13 ng Shamot verse 15 to 19 at Numbers or Bamanabar chapter 3, 11 to 13. Kayong mga manunood sa Republish, pwede po ninyong mag-take time to read if you wish. Kung ito po ay first time ninyong marinig, mga kapatid. So, bahagi talaga, no, mga kapatid, ang paghahandog kay Abay o lalo na sa mga first fruit or firstborn, mga kapatid. Kailangan ihandog kasi sabi ni Aba, yan ay akin, mga kapatid. Okay po? So, moving on tayo sa additional na pagpapaliwanag. Feast of Harvest. Mga kapatid, ang Yehudyat word pala ng Feast of Harvest o itong harvest, mga kapatid, yan po ay Quatshar. Okay? Or Quatshayar o Quatshar, mga kapatid. Yan po ang Yehudyat word. Bakit mahalaga yan? Kasi mamaya sa part 2 natin mamaya, mga kapatid, ating ano po, balikan yan. So, yan, Feast of Harvest, saan ito mababasa? Dito natin makikita mga kapatid sa Exodus o Shamot 23 verse 16. Okay po? Yan, Feast of Harvest.
Quatshar. At saan mababasa yan? Diyan sa H71:14, H71:05 and 06 mga kapatid. Na ang ibig sabihin niyan, cut off or corner or to rip and to shorten. Okay? Can I ask volunteer kung sinong kayang makabasa nito? Anyone can read this verse here. Ito po ay mababasa natin sa Exodus 23 verse 16. Anyone would like to volunteer this one? Brother Dan, Opo, go ahead, Brother Pio. ah, Bakor is the Yahudiyat name for first fruits. Many people call this the Feast of First Fruits, but the other name for Bakor is the Feast of Harvest. Okay Exodus po. 23:16. Sige po. Salamat, Brother Pio. Move on tayo doon sa Exodus, no? Para mapatunayan natin na talagang nandyan sa Exodus, mga kapatid. So, any volunteer? 23 verse 16. Akala ko, ah, yan na, no? But we have to read 23 verse 16, mga kapatid. If you are not ready, I will read for you. And the festival of the harvest. See? Festival of the harvest. The first fruits. So, malinaw mga kapatid kasi pagkatapos ng Festival of Harvest, merong first fruits. Okay? Of your labors, which you have sown in the field. And the festival of the ingathering out the outgoing of the year, when you have gathered in the fruit of your labor from the field, mga kapatid. So, yan po, dito sa verse na yan, Shamot 23 verse 16, Bakor is the Yodiat name for first fruit, but ang iba, tinatawag nila Feast of First Fruits. Okay? But others also would call it Bakor is the Feast of Harvest. Kaya, tinitulan natin yan as Bakor, First Fruit, and Harvest. So, yan mga kapatid, no? We don't specifically focus only on one phrase, Feast of First Fruits or Feast of Bakor, but we also included Harvest, mga kapatid. And it's all about feast, mga kapatid. Okay po? Now, the Feast of Harvest is Kag HaQuatshar. Okay? Kag HaQuatshar. Okay? So, yun po ang ayon dito sa uh, H71:14, H71:05, and 06. Yaudiat Quatshar sa ating na-explain na kanina also means cut off or corner or to rip. Okay? Or to shorten. So yung tinutukoy dito ay talaga is referring to wheat harvest, mga kapatid, na quatshar means i-cut off na yung grain, mga kapatid. Yung corner ng grain, i-cut off na siya o i-rip na siya, i-harvest na siya. Yun ang word na quatshar, mga kapatid. Okay? Moving on. Bakor versus counting the omer. So, dito natin maintindihan mga kapatid na Bakor is not what the Jewish celebration called Shavuot, mga kapatid. Okay? So, no offense mga kapatid this is uh, we are talking about facts here mga kapatid, and we are not putting down any group na makikinig dito sa Republish. We are not putting down you if you use that term mga kapatid. But we are trying to explain to you based on the factual evidence dito sa uh, Jewish na observance on Shavuot, mga kapatid. Bakor versus counting the Omer. Okay? Yung celebration ng Shavuot, mga kapatid, ayon sa Jewish holiday, okay, or Jewish special day, is ganito pala mga kapatid, no? Counting 49 days
Okay? After second day of Pasak. So, ganyan ang kanilang practices, mga kapatid. Okay? 49 days sila magbilang, pero mag-umpisa sila sa pangalawang araw ng Pasak, which is first day of Matsot, mga kapatid. Okay? First day of Matsot. Diyan ang kanilang first counting ng 49 days. And on the 50th day, okay, mga kapatid, sila po ay mag-observe ng Shavuot, mga kapatid. Okay, sa atin, tinatawag natin yan as Shabuwe. Okay po? Sa kanila, tawagin nila as Shavuot, mga kapatid. But, Bakur, Shabuwe, mga kapatid, Bakur, and Bakur, mga kapatid, Shabuwe does take place 49 days after Matsot. Okay, yan po ang ating nabasa na kanina. And Bakur is 50 days after Shabuwe, mga kapatid. So, dito tayo magkaiba, mga kapatid. Kasi, uh, we set apart or we set aside yung Shabuwe, which is 7 weeks, mga kapatid. Iba yun. Then, we also set aside na ang 50 days, which is after the Shabuhay 50 days, yun ay Bakur, mga kapatid. We also set aside it, mga kapatid. So, hindi natin kinukombine ang Bakur at Shabuhay or Bakur at Shabuot, hindi natin mga kapatid kinukombine. Okay po? So, ayan, Leviticus 23 verse 8 and verse 11. Mamaya babasahin rin natin, mga kapatid. This take place on the 29th day of Rabbeh, mga kapatid. As we have shown kanina, 07-13-2025, which is ngayong araw nga, mga kapatid. So para maintindihan natin itong compare and contrast ng counting Omer. So counting Omer, mga kapatid, yun po ang Judaism na Shavuot. Contrast natin dito sa Bakur, which is yun po ang PS po ni Abba Yehowa. So para maintindihan natin yan, sinulat ko ito, mga kapatid, na medyo different para mabasa at makita natin yung kaibahan. When we say counting the Omer, ito po, mga kapatid, no, we'll explain this part muna. This is a Jewish na special na mga araw, mga kapatid, that counts an omer of barley. Okay po? So yung omer na binibilang nila ay barley. Kanina, di ba, mga kapatid, yung binasa natin na iwagayway pagkatapos sa araw ng Matsot. Okay, iwagayway yung bigkis ng ani, mga kapatid. Those are barley, mga kapatid. So ang Jewish pala ay bumubilang sila, mga kapatid, no? Counting an omer of barley a day for 49 days. Yun ang kanilang practice, mga kapatid. And on the 50th day, they say, no, sila, yung mga uh, yung Jewish, mga kapatid, they say it is Shavuot. And during that time, sabi nila, bring in the wheat offering, which is the first fruits of the harvest. Okay po? So, kinoconnect pa rin nila yung Shavuot, kinoconnect pa rin nila sa wheat offering as first fruit harvest, mga kapatid. Okay po? Naiintindihan ninyo? Kasi nga, 49 days pa man. Okay? 49 days. And then, pagkatapos, on the 50th day rather, on the 50th day, mag-offer din sila ng wheat offering as their first fruit. But sa atin, mga kapatid, sa Shabuwe, does take place 49 days after Pasak. Yun po ang ating Shabuwe. But the counting of those days takes place after the offering of Matzot. Sa kanila, on the second day,
Okay, mga kapatid, ang kanilang counting sa aking summary kanina, ito no, second day of Pasak ang kanilang counting. Pero, second day of Pasak or first day of Matzot. Pero sa atin mga kapatid, iba po. Ang bilang natin sa 49 days, pagkatapos po ng Matzot. Okay, saan natin makikita yan? Leviticus 23 verse 8 and verse 11, mga kapatid. And we'll give time to read that later on. They begin counting the Omer on the second day of Pasak, which is the first day of Matzot. But note sa atin mga kapatid, there is also an Omer wave offering for Shabuway, mga kapatid. Okay? Now moving on. During the actual Bakur feast, okay, we are talking now about Bakur. They are in mourning for the destruction of the first temple called Tisha B'Av. Magluksa sila mga kapatid. Kailan nila gawin yung pagluksa? Sa actual Bakur feast o Feast of Bakur. Bakit sila magluksa mga kapatid? Dahil yung temple, Hayakal, constructed by Shalomo, ay nasira po. And tinatawag nila yan Tisha B'Av. Okay? It is a 3-week period that takes place on the 17th of the month of Tammuz. Okay? So ano pong maalala niyo kay Tammuz mga kapatid, di ba? Ito po ay isang pangalan ng Mighty One, other Mighty One mga kapatid. Pero yan ay pinangalan nila sa month ng ano po, babal na kalendaryo mga kapatid. Okay? Tammuz on the 19th day of the month of Ab mga kapatid. So on the other hand, tayo, Bakur, the Feast of Harvest or the Feast of First Fruits, mga kapatid, is 50 days after Shavuot. For Bakur, mga kapatid, there are 2 loaves of bread with leaven offered instead of omer or cut with stalks. Okay? This takes place on the 28th month of the month of Rabi, mga kapatid. Okay? So yan po ang ating kaibahan. But take note, itong Tammuz niya na month nila also falls on the 4th month sa Babylonian na calendar, mga kapatid. But sa atin, sa Yahuwah's calendar, it falls on the 4th month as well. Rabi, 29th day of the month, Rabi, mga kapatid. So, that being said, makikita natin na talaga iba yung Jewish observance on Shavuot, mga kapatid. Doon sa ating Shabuwe, ngayon sa ating celebration on Bakur, mga kapatid. Okay, Bakur is a Shabbat offering of 2 loaves of bread with leaven, sa Uyakra 23:17. A feast is celebrated forever. Leviticus 23 verse 21. And after you cook it, sinabi dito, you may share it to someone in need, mga kapatid. Kung limbawa, pwede sa inyo. Pero kung wala, then you eat it as a part of the celebration, mga kapatid. So basahin po natin itong we're done reading, mga kapatid, dito sa basahin po na itong dalawang mga talata, mga kapatid. Leviticus 23:17 and Leviticus 23:21. Can I ask volunteer to read on that? Leviticus 23:17. Anyone would like to read? Any volunteer po, mga kapatid? Si Pio, Brother Dan. Oh yes, salamat, Brother Pio. 23 verse 17. Leviticus 23:17. Then, can somebody read ready also 23:21? Okay, Leviticus 23:17. Bring from your dwellings for a wave offering 2 of bread of 2 tenth
parts of the fine flour they are, baked with leaven, first fruits to Yahuwah. Okay, sige. Proceed po kung walang mag-volunteer sa verse 21. Verse 21. And on this same day you shall proclaim a Kodesh gathering for yourselves. You do no servile work on it. A law forever in all your dwellings throughout your generations. Okay po. So, mga kapatid, sa nabasa ni Brother Pio, Sasabihin. Uyakra o Leviticus 23:17, malinaw po mga kapatid, no? Bring from your dwellings, okay, for a wave offering, two of bread, okay, of 2/10 parts of fine flour, okay, they are baked with leaven, first fruits to Yahuwah. Mamaya ipakita natin kung ano yung equivalent dito, no? Itong EPA or 2/10 parts of fine flour, mga kapatid. Anong ibig sabihin yan in equivalent of the of the other measurement? Mamaya pakita natin, mga kapatid. So, take note na ito po ay wave offering. So mamaya, meron tayong practice mamaya na kasi nasa Zoom man tayo. So ikaw yung hahawak sa tinapay na yan. And we will declare baraka, we will declare prayer na Abba Yahuwah will accept our offering. No? So yun po yung ating gagawin mamaya. So imagine that, mamaya you are holding something. Again, kung mahirap kayong luto dahil you're not ready for it, don't worry mga kapatid. You can buy uh, bread if you wish mga kapatid. You can buy. And then we'll bring it mamaya 4 o'clock mga kapatid because we are going to do it as part of our celebration. And take note, verse 21, na ipapagawa ni Abba Yahuwah ito na mag-proclaim ng Kodas Gathering katulad ng ating ginawa ngayon. Kodas Gathering itong umaga, mamaya din po Kodas Gathering. Okay? Yan po, kapatid, ay kanyang kautusan. Hanggang kailan natin itong gagawin, mga kapatid? Di ba? A law forever in all your dwellings. Okay? Throughout your generations. So, hindi pwedeng sabihin, hindi man kayo yasar aborn, yasaral. Bakit pa ginagawa nyo yan? O ang sagot natin, yes, gagawin namin ito because ito yung kautusan ni Abba Yahuwah na dapat nating gawin, mga kapatid. Okay po? So, yan. What to do with Bakur? Yan po, mga kapatid. Pwede po tayong magluto kasi yun po ang nakasabi sa 23 verse 17, mga kapatid. Moving on. Ito na nga pala, no? Okay po. Andito na sa ating harapan. Ikaw ay magpahayag sa araw ding iyon. Ito ay banal na pagtitipon-tipon sa inyo. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. Ito ay walang hanggang tuntunin sa lahat ng inyong mga tahanan sa buong panahon ng inyong salinlahi. See, it should be observed to all generation. Mula sa inyong mga tahanan ay magdadala kayo ng 2 tinapay upang iwagayway ng bawat isa ay 2/10 bahagi ng isang epa na mula sa piling harina. Or as we have highlighted kanina, wheat flour, mga kapatid. At lulutuin na may pampalsa bilang unang bunga kay Yahuwah, mga kapatid. So, meron tayong word for word, mga kapatid. This is not opinionated. This is not traditions of men, mga kapatid. Mula sa instruction ni Abba Yahuwah, nandyan po, mga kapatid, na ating gagawin, mga kapatid. So, in honor of Abba Yahuwah, not in honor of someone else. In honor of Abba Yahuwah, in obedience to Him. Note, this is how important this is. Bakit mahalaga ito, no? Bakit dalawa lang, mga kapatid? Okay, so sample lang muna ito, no? Mamaya balikan natin yan. How significant itong 2 tinapay? Bakit dalawa?
Pwede ba isa? Pwede ba apat? O tatlo? O as many as we can? Hindi po. May specific po na instruction. Dalawa. Okay? Okay? Dalawang tinapay, mga kapatid, ang ating ihahandog kay Aba Yahuwah. Why? Significant of the coming of Yahushua. Di ba mga kapatid, sa mga writings sa gospel o sa basura o sa mabuting balita, di ba? May sinabi si Yahushua dyan na sa kanyang pagbalik. Two are working, di ba? On the field. One is taken away. One is left behind. Two men are working on the mill. Yung galingan, di ba? Anong nangyari po? One is taken, one is left behind. So yan po mga kapatid, significant pala itong Bakur, first fruit, significant po sa pagbalik ni Yahushua, mga kapatid. So, nawa, hindi tayo yung maiwan. But tayo yung madala, mga kapatid, pagbalik ni Yahushua. So, yan po, mamaya i-highlight pa natin yan mamayang hapon, mga kapatid. Okay, so ito na yung last na slides. Ipakita ko sa inyo. Ah, sample of 2 loaves of bread, mga kapatid, from YH Direct. Ito yung nakuha natin na channel, mga kapatid. 2 omer, ang equivalent pa niyan ay 9 cups of wheat flour. Okay? Kung gamitin natin yung mga ano pang ibang measurement, 72 ounce, mga kapatid. Okay? Kung gamitin natin yung pinaka-popular na measurement, yan po, kilogram, that is 2.041. Okay? Let's not be strict about it. Kung merong kunting diferensya o kulang, ah, kasi mahirap minsan yung pag wala tayong mga timbangan, ang tawag niya, no? Yung weighing scale, no? Mahirap, no? But bili tayo ng 2 kilos, then meron tayong kunting extra nilagay. So yun, no? That would serve for the 0.04117, mga kapatid. So, yan po, imamasa po natin yon, mga kapatid. But basically, yung dalawang ingredients, dalawa man lang kapsi yun, kapatid, no? But if you wish to also include some other ingredients to really make a bread, mga kapatid, then so be it, mga kapatid. So, what is important is nandoon yung yeast tsaka yung wheat flour nga, mga kapatid, ang ating ginamit. Okay po? So, yan po ang ating mga pag-usapan today, and I'd like to pause, mga kapatid. Yan po yung ating link ng ating kapatid na who also made the research, mga kapatid. Ito yung link ng YH Direct if you wish to research and study further, pwede naman po, mga kapatid. Okay, anyone would like to interact? Remember, this is recorded. If you wish to share something, go ahead po. Meron bang mag-share or magbahagi, or you have a different idea, or you have a different understanding, whatever, mga Brother kapatid. Dan. Let us hear. Yes po. Brother Dan, Opo, Brother tanong lang po. Dionisio. Go ahead po. So, sa 2 loaves ng bread at saka 2 kilos ng wheat harina, na ibig sabihin na bawat isang loaf ng bread, 1 kilo yun, Brother Dan. Exactly, opo. So Ah, talagang malaking so, ibig tinapay. sabihin, malapit na pa. So, Opo. yung, okay. So, yun lang, Brother. Okay po. Mamaya ipakita ko sa inyo mamaya ang picture ng ginawa ko, no, na yung unang celebration ko. I'm just using frying pan, mga kapatid, no? So talagang paig na paig, ano yun? Burn talaga yung ano, yung kasi ano mo, turn back and forth gano'n, no? So frying pan lang yung ginamit ko dati. So hindi madali, no? Kasi yung sa gitna hindi siya maluto. So I find it hard. So second year o third year, naghanap ako ng kilala na baker.
na si Joben at doon ko linuto sa kaniyang bakery. But bago ko dinala doon, nagmasa na ako, nagmix na ako dito sa bahay. So, yun po yung ginawa ko sa nakaraang taon, mga kapatid. So, yan po, mga kapatid, ang ating presentation. So, anyone else would like to have some interaction before tayo magtapos? Yada yawa, umabot tayo ng 11 Dagdag lang dito po, ngayon. Brother Dan. Yes po. Go ahead, Dagdag lang. Sir Junicio. Pwede yun na Ibalik natin. Mahina na yung signal. asukal, yan ang asukal, Brother Dan. Okay, go ahead po. Balikan mo, bro. Balik mo, sabihin mo uli kasi hindi ko narinig. Pwede ba yun na lagyan ng asukal? Wala Asukal, naman yung pong, opo, yung other ingredients. Opo. Wala naman pong sinabi na bawal, yung Brother Junicio. Ano po? Pwede bang lagyan ng other ingredients, no? Ang sagot natin, pwede naman kasi wala namang sinabi Brother doon Dan. na, Yung asukal, oh, yung wala namang asukal, yung sinabi na sugar. bawal. Wala namang sinabi na bawal. Okay, po. Brother Dan, Opo. Sandali lang. nata Brother Junicio, okay ka na? Okay na, Brother Junicio? Apo, Okay, so okay. pwede nga lagyan ng, Opo, okay, ikot po. Okay po. Mat po. opo. Okay. Brother Sister Inday, go ahead po, Sister Inday. tanong lang sana Brother Dan kasi ang alam ko may sa dati may pista talaga pero Opo. tapos ngayon parang nanibago ako kasi iba. Brother Dan, nandito ako sa tabi ng kalsada baka maingay. Anuhin ko lang. Oh, so Ano, what hindi a ako nakahanda sacrifice. kasi Brother Dan kay hindi ko kasi alam. Gusto ko Opo. talagang mag ano ng kung ano ang inuutos ng ating abaya ko. Opo. Kaya lang ngayon, hindi ko alam. Shabat ba ngayon, Brother Dan? Yes, yung ating nabasa kanina, considered po na Oo, Shabbat. oo Pero nga. pwede man tayo Eh, magluto. Yun ang hindi ko lang instruction niya. alam kasi hindi ko, ilang pista ba sa buong taon, Brother Dan? Yung na-observe natin so far, okay, 7 piyesta. Oo nga. So far yan, so far. Baka may mga changes pa as we proceed po. Okay. Kasi ito din yung sa isang taon kaya nanibago ako ngayon kasi wala man kaming ganito ngayon. Wala kayong Yung first fruit. Okay, yung may bakor wala. libadura merong hindi kasi namin na kung ano yung first fruit kasi hindi pa siguro naintindahan. Hindi sila Hmm. nag-ano kasi Oo nga, may kasi first fruit doon everything is on nakalagay progress. pero oo nga Brother Dan. Kaya pero alam ko 7 talaga kaya parang nanibago ako kasi parang wala man tong ito yung merong 7 weeks and celebration Opo. pagkatapos ng unleavened fest. Hmm. Kaya lang parang trumpet man yan. So ba yun? Wala kami Yung, ganito, Brother Dan. Kaya yung nanibago trumpet, ako, hindi ko panglima pa alam. yon, sister. Susunod po, ang trumpet is panglima. Following trumpet po is pang-anim yung Tarua, hindi, Yom Kippur, or that is Day of Atonement. Then pang-pito po is yung Sukkot. Okay, which is we dwell on the tent for 1 week po. Okay, Brother Dan, hindi ko na Oh. lang anuhan kasi maingay itong mga sasakyan. Pinapatay-patay ko lang So, pina-unmute ko lang. opo. So what is sacrifice, mga kapatid, no? Humanap si Sister Inday ng place na malakas ang signal. So it's really a sacrifice na lalabas sa bahay at makinig at magbahagi din po, mag-share. Iyada yawa, Sister Inday, dahil di ka man first time mo pa man ito, anyway, no, maintindihan naman ni Aba Yawa, count it as a transition period on your part. And sa susunod na taon, you would remember it and make preparation for it na. So, kung Yada Yahuwah, Brother Dan. iyada yawa. So, yan po.
Anyone else would like to share something? Andito na ang ating mga kapatiran, si Brother Dimitrio, Sister Bakar, Sayao, na discuss na natin yung Strong's number sa pangalan ni Sister Bakar. Sister Cheryl is here. Sister Ahaba, Sister Azara is here. Mga kapatid. Brother Junicio. Opo, nandito na si Sister Amanuyan. Sister Cheryl, you wanna share something po or ano yung you have something in your heart na you would like to share if there is something? Okay, so baka mahina yung signal no ni Sister Cheryl, nawala siya mga kapatid. So, sige na po, we understand the limitations of our Zoom gathering mga kapatid. So, Sister Imelda is also here. You wanna share something? Sister Imelda? Brother Dimitri. Oh, Sister Azara, you wanna share something? Go ahead po. Sister Ahaba, go ahead po. Nagbabrowse ako, Brad. Nakita ko yung ano natin last year. Bakit prutas? Prutas ang inialay ko. Opo. Pero yung 2023, maalala ko, Yun. loaf. Prutas, But hindi ko nagawa. My first time. Last year, prutas. Yes, meron mga changes nga, sister. Okay. Kasi nga, as time goes on, nagre-research tayo. Yes, I understand. Thank you for the clarification. Opo. Nakita ko kasi, sige po, thank you po, Brad. Thank you. Okay, thank you very much for understanding. Yes, mga kapatid, yun po ang clarification ni Sister Ahaba Batiao. Anyone else? Sister Azara, you wanna share your thoughts or reserve na mamaya sa 4 o'clock? Reserve na mamaya, Brother Dan. Okay, parang nag-guess. Okay. Okay, yada yawa mga kapatid. So we will end here and saying na ang ating mga paghanda today, pwede tayong magluto kasi this is part of our Win, mapanak ni Chipin, di subyak nagluto akti loaf. So, yan po mga kapatid, yada yawa and all is still. Anahan nga palpak. Praises po mga kapatid kay Aba Yawa.